Sa kalaliman ng gabi ay abala sa pagmamadyong sina Onizuka habang dumating na ang ina nito galing sa Hawaii. Nang pumasok iyon sa kanilang bahay ay laking gulat nito nang makitang sobrang gulo ng kwarto pero walang pakialam sina Onizuka at sinabing 3 araw na silang walang tulog dahil sa pagsusugal pero mamaya naman daw ay lilinisin nila iyon. Pinaalis sila ng kanyang ina pero nang hindi kumikilos ang mga iyon ay sinipa na nito si Onizuka kaya umalis na ang 3 kaibigan nito. Kasasarado pa lang ng pinto ay bumalik na agad ang 3 kaya binato ang mga iyon ng lata ng ina ni Onizuka. Pumunta doon ang kanilang kapitbahay at itinanong kung mga kaibigan yun ni Onizuka at sinabing naninigarilyo ang mga yun sa harap ng elevator at ang mga motorsiklo ay sa entrance lang nakaparada. At ang malala pa ay ninakawan siya ng mga yun ng panty. Nagulat ang ina ni Onizuka pero mas nagulat si Onizuka dahil akala nito ay sa anak na babae yun ang nakuha nilang panty. Bago umalis ay sinabi ng babae na hindi niya nakaya ang ginagawa ng mga yun kaya humingi ng tawad ang ina ni Onizuka. Nang sumunod na araw ay kinumusta ni Ryuji si Onizuka at ibinalita nito ang tungkol sa panty na ninakaw nila. Nang makarating sa labas ng bahay ay nagtaka si Onizuka kung bakit nasa labas ang mga gamit niya. Doon niya nakita ang iniwang sulat ng ina at sinabing sa Chateau de Riverside Room 505 na si Onizuka titira. Nagalit si Onizuka at sinabing doon nga siya titira at hindi na siya uuwi kahit magmakaawa pa ang kanyang ina. Inakay nila ni Ryuji ang kanilang motorsiklo patungo sa lugar na titirahan nila. Inisip nila na magandang lugar naman yun base sa pangalan kaya inisip na baka may mga cute na babae doon. Nahirapan ang dalawa sa paghahanap sa lugar hanggang sa maya-maya pa ay marating na nila iyon. Isang sexing babae ang nakita nila sa daan na pumasok sa Chateau de Riverside. Sobrang dumi ng lugar at animoy basurahan sa dami ng kalat. Sa harap pa lang ng pinto ay gusto na lang umuwi ni Onizuka dahil hindi nito kayang tumira sa ganong kaduming lugar. Pero sinabi ni Ryuji na doon lumiko ang sexing babae kanina kaya nagbago ng isip si Onizuka. Nang pasukin nila ang silid ay nakita nila ang bakas ng isang tao sa pader at sobra ding daming tira-tirang pagkain. Maya-maya pa ay natapos na nilang linisin ang silid at kahit papaano ay maganda pa rin naman iyon pero masama pa rin ang kutob ni Onizuka sa bakas na nasa pader. Kahit linisin nila yun ay hindi pa din iyon maalis na para bang umiiyak na demonyo. Bigla silang may narinig mula sa pader pero wala naman silang makitang tao doon. Napansin nila ang butas sa may noo ng nakabakat sa pader at nang silipin yun ni Ryuji ay isang babae ang nakita nito. Hindi nag-iisa ang babae kaya pinag-agawa ng dalawa ang pagsilip sa butas hanggang sa wala na silang makita. Inisip nila na nahuli sila ng babae kaya nagsisihan pa ang dalawa. Na-realize ni Onizuka kung bakit may bakas doon ng katawan at yun ay dahil sa pagsilip ng dating nakatira doon. Natuwa ang dalawa dahil nakakapanilip sila sa silid na iyon. Maya-maya pa ay narinig nila ang naglalakad sa labas at nakita nila ang takong ng isang babae at nagsiksikan ang mga yun sa butas ng pinto para silipin ang dumaang babae. Pero bumalik ito at binati silang dalawa. Nang sumunod na araw ay nagtingin ng night vision device ang dalawa pero masyado iyong mahal. Nilapitan sila ng tindero at sinabing maganda talaga iyong gamitin sa gabi, itinuro pa nito kung paano iyon gamitin at makakapanilip talaga sila ng maayos gamit iyon. Itinanggi yun ng dalawa at sinabing gagamitin nila yun sa pagmamasid sa mga ibon. Umalis na ang dalawa dahil hindi nila mabibili ang ganong kamahal na gamit. Nadaanan sila doon ni Keisuke at nagtaka yun kung bakit sila nandoon kaya inisip nito na balak manilip ni Onizuka. Inamin ni Onizuka na bibili sana sila ng night scope pero hindi yun natuloy dahil sa mahal ng presyo at yun ay gagamitin umano nila sa pakikipaglaban sa dilim. Natuwa naman si Keisuke nang marinig iyon. Dagdag pa ni Onizuka na nito lang nakaraan ay napasabak siya sa isang laban at inatake siya sa gitna ng kadiliman, gayunpaman ay nakikita pa rin siya ng mga kalaban dahil gumagamit umano ang mga iyon ng night scope habang siya ay umaasa lang sa pangamoy at pandinig para kahit papaano ay makalaban. Habang kumakain ng ramen ay natawa na lang si Onizuka dahil napaniwala niya si Keisuke. Hindi papayag si Onizuka na masira ang imahe ng Onibako kaya niya yun sinabi, nang biglang makita niya si Keisuke na duguan habang dala-dala ang ninakaw na night scope at iyon ang natamo nila sa ginawa nila. Ibinigay ni Keisuke ang night scope kay Onizuka at sinabing alam nila ang kinaroroonan ng bumugbog sa kanila at nais ng mga ito na maipaghiganti sila ng Onibako. Napilitang harapin ng dalawa ang grupo suot ang night scope kaya tinawanan lang sila ng mga ito at sinabing nagkakamali sila ng sinisilipin. Hindi pa man alam ng dalawa ang gagawin ay binanatan na ni Keisuke ang isa sa mga iyon kaya simula na iyon ang laban. Dahil hindi pa kumikilos ay inatake na si Onizuka ng isa sa grupo kaya tinamaan ang night scope niya na ikinagalit niya kaya tinuruan nila yun ng leksyon.
Kinausap sila sa juvenile department dahil sa nangyari ngunit nakatakas ang iba pero mas inatupag pa ni Onizuka na maayos ang nasirang nightscope. Nagalit ang detective at ipinasulat ang pangalan ng dalawa pa nilang kasama at pinasulat sila ng formal na paghingi ng tawad. Nang makalabas sa gusali ay ibang pangalan pala ang ginamit ng dalawa at maging ang fingerprint ay pineki rin nila. Nag-alala naman si Ryuji na baka malaman yun ang totoong may-ari ng pangalan at pag nangyari yun ay gulo ang aabutin nila pero sinabi ni Onizuka na iyon nga ang gusto niyang mangyari. Sa eskwelahan ay nagkita ang matagal ng magkakakilala na sina Mariko at Nao na balik na muli sa pagtuturo. Habang naglalakad ay habol ang mga estudyanteng lalaki kay Nao dahil sa kasuotan nito. Natuwa naman si Ryuji nang makita doon si Nao. Ipinakilala yun sa kanila bilang bagong guro sa paaralan kaya nagsigawan sa tuwa ang mga kalalakihan. Isang lalaki ang pamuna sa kasuotan ng guro dahil ayon dito ay hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Pinataas niya ang kamay ng mga may gusto sa kanya at pinapunta sa gym. Nang makarating sa gym ay sinimulan na nila ang kanji test. Nagtaka si Onizuka kung bakit sineryoso ng mga iyon ang sinabi ni Nao maging sina Seijima at Makoto ay nakinig rin at hindi niya alam ang nangyayari. Sinabi ni Nao na kung makakuha sila ng 100 puntos ay magkakaroon sila ng premyo mula sa kanya. Nagalit naman si Onizuka kay Ryuji dahil hindi sila nakakuha ng pagsusulit at nagsisihan ang dalawa hanggang sa natapos na ang oras na ibinigay ni Nao. Si Mitsukusa ang inanunsyo ni Nao na nakakuha ng mataas na score kaya dinikitan yun ni Onizuka at Ryuji. Hindi man 100 puntos ang nakuha nito ay binigyan pa rin siya ni Nao ng premyo, ang ipitinang mukha sa lato-lato nito na ikinainggit naman ng iba. Dahil sa inggit ay pinagkaguluhan siya ng mga ito kaya sinabi ni Nao na kung aayos ang lahat ay bibigyan din niya ang mga ito ng premyo. Habang nag-uusap sa rooftop ay dumating si Keisuke at sinabing kilala niya na ang babae, sinabi nito na ang lahat sa eskwelahan ay tinatawag iyong espada ni Maryugo. Nagtaka si Onizuka kung sino si Maryugo at itinanong kung bayolenteng guro ba ang babae. Nilinaw naman ni Keisuke ang impormasyon at sinabing ang guro ay nagtuturo dati sa Maryugo at maganda ang record nito doon. Nawalan ng interes ang dalawa sa sinasabi ni Keisuke kaya pinaalis na nila ito dahil abala lang daw ito. Kinagabihan ay muling sinilip ng dalawa ang butas at laking gulat ni Ryuji nang makita ang babae. Nang si Onizuka na ang sumilip doon ay natigilan si Ryuji nang makita ang butas sa may tapat ng pototoy ni Onizuka. Nang biglang katukin sila ni Makoto at sinabing parating sina Nakaho at Tamura para tapusin ang Onibako. Nalaman na pala ng mga iyon na ginamit ni Onizuka ang pangalan nila kaya agad na tinawag ni Onizuka si Ryuji para tumakas pero naiiyak itong lumingon sa kanila dahil hindi pala nito mahugot sa butas ang pototoy nito. Tinulungan ng dalawa si Ryuji pero hindi pa rin yun maalis kaya nagdesisyon si Onizuka na harapin na ang mga iyon habang inaalis ni Ryuji ang pototoy niya. Hinanap ng dalawa si Ryuji pero sinabi ni Onizuka na kaya niya na ang mga iyon. Nagsimula ang kanilang paghaharap at hinanap pa rin ng dalawa si Ryuji na nagsalita mula sa silid kaya pinasok siya ng mga ito. Pinagbantaan niya ang dalawa na huwag gumalaw kung ayaw masaktan pero naglabas lang si Tamura ng patalim at sinugod siya at tinamaan siya nito sa hita na ikinagulat ni Onizuka. Nagtaka si Tamura kung bakit hindi siya nasaktan kaya muli niyang tinakot ang mga iyon na napaisip kung isa ba siyang immortal. Napansin din ni Tamura na kakaiba ang posisyon ng kamay ni Ryuji kaya sinabi ni Nakaho na ipakita niya ang kanyang mukha. Nang biglang lumapit sa butas ang inakala ni Ryuji na babae ngunit Becky pala kaya laking gulat ni Ryuji. Napasigaw yun habang iwinawasiwas ang hawak na espada. Dahil sa pagsubo niyo ng pototoy niya ay nagwala si Ryuji hanggang sa nawasak na ang pader na ikinagulat ng mga naroon. Dahil sa sobrang ingay ay napasilip doon si Nao kaya nagulat ang dalawa. Nalaman nito na naninilip sila sa butas dahil gawain na talaga iyon ng Becky na patibungan ang mga kabataang tumitira doon. Sa ngayon ay panglima na sina Onizuka at Ryuji sa nabiktima at sinabi nito na yun ang kanilang parusa sa paninilip. Kinabukasan sa eskwelahan ay laking gulat ng mga estudyante nang dumating sa silid-aralan si Nao dahil sa sexy nitong kasuotan. Galit na galit naman dito sina Shinomi kaya plano ng mga ito na ipaintindi kay Nao na masyado na siyang matanda. Inabangan ni Shinomi si Nao para ipamuka na wala ito sa disco para magsuot ng ganong damit sa eskwelahan. Nang dumaan ay sinira ni Shinomi ang suot ni Nao pero nagulat sila sa tato nito sa likod. Napadaan sina Onizuka at Ryuji na nagtaka kung anong nangyayari kaya ngumiti na lang si Nao at sinabing kung may gusto sina Shinomi sa kanya ay magkita na lang sila sa gym pagkatapos ng klase. Sa gym ay nagtilian ang mga babae nang makita ang mga lalaking kasama ni Nao. Iyon ay mga dati niyang estudyante mula sa Tokyo University at ipinakilala niya ang mga yun dahil baka balang araw ay maging teacher nila ang mga iyon.
Galit namang nakatingin si Shinomi at inisip kung anong binabalak ni Nao. Maya-maya pa sa silid-aralan ay seryoso ang lahat sa pagsusulit na ibinigay ni Nao maliban kina Onizuka at Ryuji. Kinagabihan ay sinundan nila ang guro para gawin na ang gusto nilang gawin kay Nao dahil hindi rin naman sila nakakakuha ng mataas na score sa pagsusulit. Pero nang akma ng susunggaban ni Onizuka si Nao ay may nauna na sa kanyang gumawa nyo na ikinagulat niya. Sinisisi ng lalaki si Nao dahil hindi umano iyon makakuha ng mataas na score kaya nagawa iyon. Napamilyar sina Onizuka sa boses ng lalaki at nang alisin nito ang takip sa mukha ay si Seijima pala iyon. Niyaya ni Nao sina Onizuka na sumama na rin at isasama niya kahit gaano karami ang mga iyon. Naiyak sa tuwa ang dalawa dahil iyon ang matagal na nilang pinakahihitay na mangyari. Nagpunta sila sa tulay kaya nagtaka ang mga ito kung ba't doon sila isinama ni Nao. Tinanong ni Nao kung sino sa apat ang gustong mauna habang nagtatalo-talo ay umakyat si Nao sa harang ng tulay para tumalon. Nagulat ang apat kaya sinabi ni Nao na takot naman pala sila at magaling lang sa jog-jog. Sinabi ni Onizuka na delikadong tumalon doon at bilang guro ay dapat alam niya iyon pero biglang tumalon si Nao. Hindi makapaniwala ang apat at inisip kung buhay pa kaya si Nao. Maya-maya pa ay umahan iyon mula sa tubig at tinawag ang apat doon na patunayan ni Onizuka na matapang si Nao. Nang sumunod na araw, muling nagkaroon ng pagsusulit ang klase at ibinalita ni Nao ang score na nakuha nila at sinabing kung ipagpapatuloy iyon ay baka maging first place sila. Sa isip ni Onizuka ay gusto nitong sabihin na gumawa ng delikadong bagay ang guro sa harap ng mga estudyante nito at nagbibigay iyon ng special treatment para lang makakuha ng mataas na score. Habang nagpapahinga sa nakaparadang sasakyan ay kinausap ng dalawa si Nao at nang bumaba iyon sa sasakyan ay tinanong ni Ryuji kung anong ibig sabihin ng tato nito. Pero biglang umalis si Nao at nanatiling palaisipan kay Onizuka ang pagkatao nito. Huminto iyon sa tapat ng naglilinis na lalaki at ipinagbili na sabihin sa kanyang ina na may mahalagang bagay pa siyang gagawin. Patuloy na sinundan ni Onizuka si Nao upang malaman ang buhay nito sa gabi. Pinasok din ng dalawa ang silid ni Nao at tiningnan ang mga gamit nito hanggang sa napansin ni Onizuka ang nakadisplay na litrato. Nagtaka si Onizuka kung sino ang kasamang lalaki ni Nao sa litrato pero mas nagtaka sila at nagulat nang makita ang lilibuhing yen. Nang biglang marinig nila na may paparating kaya nataranta ang dalawa at agad na nagtago. Pumasok si Nao sa silid kasama ang dalawang lalaki at may binanggit iyong pag-usapang negosyo na may nakapangakong 30,000 yen. Sinilip ni Ryuji at Onizuka ang nangyayari at nabigla sa mga narinig. Pero humirit pa ang isang lalaki na dagdagan pa ng 100,000 yen ang kabayaran pero tinutukan lang yun ni Nao ng baril at sinabihang umalis. Nang makaalis ay pinalabas ni Nao si Onizuka sa pinagtataguan nito, habang si Ryuji naman ay tumakbo papunta kay Mariko at sa takot ay isinubsob nito ang mukha sa lato-lato ng dalaga. Humingi ng tulong si Ryuji kay Mariko dahil sa nakatutok na baril ni Nao kay Onizuka. Pinaamin ni Nao si Onizuka kung narinig ba nito ang usapan nila pero nagmaang-maangan lang iyon. Akma ng kakalabiti ni Nao ang gatilyo pero apoy lang ang ibinuga ng baril. Sinabi ni Mariko na lighter lang ang hawak ni Nao at malaking tulong iyon bilang panakot ni Nao sa mga lalaki. Doon itinanong ni Ryuji kung sino ba talaga si Nao. Ayon kay Mariko ay hinahangaang tao si Nao at lahat ay nagmamaneho ng galit na galit sa shonan para sa mga hinahangaan nila. Kasabay ng pagtatanong ni Ryuji ay ang pagkukwento ni Nao kay Onizuka ng buhay nito ng kabataan pa niya. Teenager pa lang noon si Nao at napapalibutan siya ng mga sasakyan at motorsiklo. Napasali siya sa delikadong karera, at tinawag na last signal ang karerang iyon. Habang nagkukwento si Mariko kay Ryuji ay nagkaroon ng totoong karera sina Nao at Onizuka at tinawag din iyon ni Nao na last signal pero hindi siya naintindihan ni Onizuka. Nagsimula ang karera pero hindi magpapatalo si Onizuka gamit ang kanyang Zephyr at pilit inunahan si Nao. Bigla nilang nakasalubong ang malaking truck pero nagawang mailusot ni Nao ang sasakyan na ikinagulat ni Onizuka. Nagpatuloy ang karera ng dalawa at mas dumami pa ang hadlang sa daan kaya dapat ay matalas ang kanilang isip habang nagmamaneho dahil kung hindi ay maaari silang masawi. Isang aksidente ang naganap noon na halos ikamatay ng kapatid ni Nao. Malapit nang marating ng dalawa ang Daikon Mountain pero patuloy pa rin ang mga ito hanggang sa marating ang dead end kung saan sila tumigil. Ikinwento ni Nao ang tungkol sa Pasanyang Cruz, ang kapatid niyang naaksidente at natutulog sa loob ng 4 na taon nang dahil sa karerang last signal. Hinamon noon si Nao ng karera pero dahil ayaw ng kapatid niyang si Kazuhito na natatalo ay sinabihan siya nito na tumigil na sa pakikipagkarera pero hindi nakinig si Nao.
Hanggang sa nangyari iyon sa kanyang kapatid. Ang kausap niya kaninang mga lalaki ay ang coordinator ng Yami Hospital dahil kailangan ng palitan ang pamamaraan na sumusuporta para mabuhay si Kazuhito. Umalis si Onizuka na walang sinasabing salita. Kinaumagahan ay bumalik iyon dala ang Kaisukshito na motorsiklo at muling hinamon si Nao sa isang karera.